Ngayon, pagka ang pinag-uusapan po, paano magiging malusog at maiwasan yung sakit o gumaling ng natural na paraan, siyempre, may naturopathic doktor. So, hindi ko na po patatagalin. Sana po ay mag-focus kayo kasi hindi naman siya araw-araw na iimbitahan at napakarami nitong kliyente na matataas na tao talaga. So, tawagin ko na po si Doc Will. Takpakan po natin si Doc Willie Mabilangan o Peña. Good morning po. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan ko na alam kong mga importante ang pupuntahan pero pinuntahan pa rin ako rito. Magsama-sama po tayo rito dahil nakikita ko yung future, unang-una, makatulong sa mga kababayan nating may sakit. Huwag muna nating isipin yung income. The income will come kapag ang iyong produkto ay magandang klase. Ang ating pong pag-uusapan, unang-una, kailangan natin ng edukasyon. Kasi sinasabi hula namin palagi, education is better than medication. Inom ka ng inom ng gamot pero hindi mo alam, yung palang kinakain mo, siya pala nagbibigay ng sakit sa'yo. Parang politika, dagdag bawas. So useless po. Kailangan una nating malaman ano ba talaga yung pinanggagalingan ng sakit natin. Saan galing yung sakit natin. Kasi po pwedeng hindi na tayo uminom ng gamot para hindi na tayo magkasakit. Pwede po yan. So napaka-importanting malaman natin ano-ano ba yung pinanggagalingan ng sakit natin. Andito na yung sakit natin, ano yung dapat nating gawin. Kasi po tayo'y nilikha ng Diyos na kumpleto, perfect. Tao lang ang gumagawa. So let's start na po tayo. Dito po muna tayo magsisimula. Ano-ano ba yung mga tinatawag nating free radicals? Unang-una, sino po nakakaalam dun sa word na free radicals? Anong ibig sabihin yan? Okay, free radicals is a substance which is unpaired electron. So pag sinabi nating unpaired electron, mostly po yan, naninira ng cell o ng katawan ng tao. So marami pong pinanggagalingan ng free radicals. Number one, sinong nakakaalam ng scientific name ng betchin? Nakasulat doon. Pure monosodium glutamate. Ano po sa Tagalog yon? Sino nakakaalam? Ang Tagalog po dyan, lason. Betchin ninyong inyong aso, betchin ninyong inyong manok, ano nangyayari? So, namamatay. The reason why, yung utak ng manok ay mas maliit sa utak ng tao. So, ang utak ng tao, since malaki, pag binetchin nyo, hindi po bigla yan. Dahan-dahang pinapatay. Kaya sige, betchinin nyo pang anak nyo. Marami pong lumabas. May mga nagmamagic pa ng sarap. Di ba? So, ibig ko lang sabihin, at least alam natin kung ano yung mga magbibigay ng sakit sa atin. Nung unang panahon, may betchin naman eh. Kaya lang po ngayon, ang betchin inihalo pa sa iba pang produkto. So, nagdoble-doble yung lason na pumapasok sa katawan natin. Junk foods. Ano sa Tagalog ang junk? Basura. Pero bakit nyo pinapasok sa katawan nyo? Ang basura tinatapon. So, number one din po yan sa mga anak nyo. Kawawa po yung mga anak nyo pag pinakain nyo lagi. Isama nyo na yung mga instant noodles. Okay? So, sino nagsa-soft drinks dito? Ang soft drinks ay lahat ay cola. Hindi nyo alam bakit cola? Anong bago? RC? Pero anong una? Pepsi Cola, Coca-Cola, the latest is RC Cola. Hindi nyo alam bakit cola? Nilalagyan po siya ng coca leaves na pinanggagalingan ng cocaine. Kaya may mga tao, hindi makakain ng walang addict na. So part po yan. Ang nakalagay sa soft drinks, malic acid, phosphoric acid, walang pakinabang, walang benefits. Pag tumapon sa katawan nyo, galit na galit kayo. Kasi malagkit. Pero iniinom nyo naman. Pag natapunan ng anak, nagagalit, pero iniinom naman. Di ba po? Canned goods, mga dilata. Yung isda, 1 week hindi tatagal. Pero bakit yung isda sa lata tumatagal? Anong meron? Preservatives.
So, isa pa po yan sa nagbibigay ng sakit sa atin. Ibig ko lang sabihin, dapat aware tayo dyan para alam natin na po. Ang free radicals, pag pumasok sa katawan, kagaya ng sinabi ni Sir, unstable. Wala pong gagawin yan kundi sirain ang ating cell. So, next. Sino po sa inyo ang may anak, may kaibigan at may kapatid na doktor? Meron po ba? Sa pagkaalam nyo po, ilang taon bago makagraduate ang medical doctor? Okay, to be exact, 14 years kasamang pagiging espesyalista. So, sa loob ng 14 years, ano ang pinag-aralan ng doktor? Germs. Ang germs po ay nahahati sa 4 na klase. Number 1 is bacteria. O, dito muna tayo sa parasite. Sa parasite muna tayo. Andito na eh. Ano po yung mga sakit na alam nyo sa parasite nang gagaling? Pwede. Tama po yan. So, lahat ng mga buhay na nabubuhay sila, ang kinakain nila galing pa sa isang may buhay. Parasite po yun, kagaya ng kuto. Ang kuto nabubuhay sa tao kasi kinakain yung dugo natin. So, that is parasite. Ang tanong, yung bang amoeba parasite, nakakahawa ba siya? Kapag nag-CR kayo, tapos hindi agad nabuhusan, yung pong parasite or amoeba, matatransfer sa inyo. So, simple. Ang parasite, para malaman natin, isa lang ngayong palatandaan, nakakahawa. Isa po siya sa part na pinag-aralan ng doktor. Okay, next po. Okay, fungus, skin diseases. Siya po yung pangalawang klase ng germs na pinag-aralan ng doktor. Nakakahawa? Hindi. Okay. Ali po nga nakakahawa? Hindi. So, ibig sabihin, meron pong klase ng skin diseases na hindi kapamilya ng fungus. Psoriasis, alam niyo po yon? Kahit maghapon niyo siyang katabi, hindi kayo mahawahan nun. Hindi rin siya galing sa fungus. So, isa lang ang palatandaan. Kapag ang skin problem mo ay nakakahawa, galing siya sa fungus. Ang palatandaan ulit, nakakahawa. Okay, next. Virus. Ano pa yung mga sakit na nanggaling sa virus? Let's say, sore eyes. Pag natingnan ka ng katabi mo, mahahawa ka. Di ba po? That is sore eyes. That is virus. HEPA. Ang HEPA ngayon, from A to G na. At meron pong latest, HEPA H na. Ang hindi gumagaling, HEPA B. Sa kanila. So, ang virus, isa sa pinakamalalang sakit. Kasi pag tumama sa katawan natin yan, ang bilis pong makahawa. So, iyan yung pangatlong uri ng germs na pinag-aralan ng doktor. The last one. Next. Bacteria po ay isa sa uri ng germs. Ang mga sakit na nanggagaling sa bacteria, lagnat, sipon, ubo. Lalo-lalo na sa mga bata na mahilig sa matatamis. Kasi yung sugar ay pagkain po yan ng bacteria. Nagpipiesta sila kapag mahilig kayo sa matamis. Kaya iiwasan nyo po sa mga bata yung matatamis. Siya rin po yung pinanggagalingan ng sakit na ADHD, yung sobrang kukulit ng mga bata. Attention Deficit Hyperactive Disorder. Okay? So, kapag mahilig sila sa matatamis, umaatake si bacteria. Okay? Kapag tayo nagkakasakit, ang unang inaatake sa ating katawan, the smallest part, which is the cell. Pinakamaliit na bahagi ng katawan, yung cell. No po? Pero for your information, meron po tayong tinatawag na organelles. Kasi yung cell natin, may mga parts pa rin sa loob. Kaya hindi smallest part yung cell. Kasi yung cell natin, meron pa pong organelles siya na iba-iba sa loob niya. So, ang importante sa ginagamit natin produkto, kayang pumasok sa organelles ng cell. Mamaya po, explain ko yan. Bakit? So, pag pinagsama-sama natin ang cell, ano nang tawag? Please pass. Tissue na. So, group of tissue, pag pinagsama-sama natin, that is internal organ.
And pag pinagsama-sama natin yung internal organ natin, that is the human body and system na. Okay? So nagsimula sa simpleng sakit because of free radicals. Ang unang tinatamaan, cell, hanggang sa napunta sa organ, sa system, diseases na po ang resulta. Okay? Okay, gusto kong introduce to. Bakit? Isang bagay, sino pong nakakaalam sa inyo about enzyme? What is enzyme, sir? Pwede rin. Opo, tama po yan. But to be exact, enzyme is a substance that can change a chemical composition of another substance without itself changing. Mananatili siyang enzyme. Ang enzyme po, created ng Diyos. Bakit? Ipinanganak po tayo na ang cell ng tao ay may enzyme na. Ang nangyayari po, nadideplete, nawawala. Bakit? Kasi every time nakakain kayo ng free radicals, nagre-release ang cell natin ng enzyme. Siya yung neutralizer ng free radicals. So ang tendency, kapag depleted ka na sa enzyme, lalabas na po yung mga diseases. So gusto kong ipaalam sa inyo, pinag-aralan ko po itong Cyner Greens. Dito ko po nakita ang maraming uri ng enzyme na hindi pa po alam ipaliwanag ng iba, hindi pa nila nakikita. Pag tiningnan niyo po sa internet, makikita niyo kung ano-ano ang uri ng enzyme na nakahalo dito sa produkto natin. Sa madaling salita, ang enzyme is our natural cell preservatives. So makikita niyo po yan sa lahat dito sa product natin. At ang sinasabi ko lagi, without vitamins, we are weak. Without minerals, we are weak. But without enzyme, we are dead. Na dito po makikita sa product natin. Subukan niyo pong tingnan, andito po, kompleto po ang enzyme. Bawat produkto po natin, makikita niyo kung anong klaseng enzyme na nandyan. So, meron po tayong tinatawag na lipase, amylase, and protease, tatlong klase ng enzyme. Siya po ay naka-includes na rito sa produkto natin. So, napakasimple, diabetic ka, may blood sugar ka. Unang-una, anong ginagawa ni enzyme? Taga-neutralize, pero ang pinakamagandang nakita ko sa produkto, naka-nanotechnology na po siya. Ano ba yung nanotechnology? Yung kanyang molecular structure ay mas maliit ng 10 beses kaysa cell. The reason why, pag nag-take ka niyan, ang bilis ng pasok niyan sa cell, ang bilis ng detox mo sa katawan. Kaya po, pwede na, yung naririnig ko po sa inyo na 5 days, dagdagan natin para sigurado, gawin natin 10 days. Para at least kung mangyari yung 5 days, hindi tayo masisi. Pero mangyayari po yan. Kasi nakita ko yung viscosity and efficacy ng product, punong-puno po siya ng enzyme. Yun po yung dapat nating explain sa mga client natin, sa mga customer natin. Kasi hindi lang siya basta vitamins and minerals. Ang sinasabi ko nga, without vitamins, without minerals, we are weak. But without enzyme, we are dead. Kasi ang enzyme, kasama na ng katawan ng tao nung pinanganak tayo. Nasa loob po yan ng cells natin. Yun nga sinasabi ko, nauubos lang yung enzyme mo kasi nga, marami kang kinakain na free radicals. Ang function niya, to neutralize, to detox the free radicals. Ngayon, kung marami kang enzyme supplement, pwedeng hindi ka na magkasakit. Pangalawa, alam mo kung ano yung pinanggagalingan ng sakit mo. Nakita ko rin po yung bisa niya pagdating sa immune system. Alam niyo po ba yung sakit na cancer? Massive cell damage ang meaning ng cancer. So lahat tayo may cancer. Kasi lahat tayo may cell damage eh. It so happen, kapag malakas ang immune system nyo, our immune system produce natural killer cell. What is natural killer cell? Siya yung pumapatay ng cancer cell. Kung may cancer ka, hindi na siya lalala. Papatayin niya yung mga lumalala mong cancer cell. Kung malakas ang immune system nyo. So nakita ko po sa produkto, ang bilis mag-boost ng immune system. Pwede nating i-recommend sa kahit anong uri ng sakit. Why? Kasi kahit anong sakit mo, laging ang lalabas sa katawan mo, cell damage. Sino bang nag-damage? Free
radicals. Bakit hindi mo gamitan ng enzyme na nandito sa produkto natin? Pag in-apply mo yung enzyme na yan, kahit anong uring diseases, kaya po niya. Kasi number one, ang gagawin niya, magre-repair and magdi-detox sa cell. Kasi enzyme siya eh. Kompleto siya, complete enzyme ang nakita ko rito. Kaya po hindi nakakahiya na i-offer. Marami na po tayo mga successful na gumaling na pasyente. With Shodel, pwede ko po siyang tawagin dito para pagsalitain, para at least malaman nyo kung ano na yung mga pasyente na mga client natin na ginamitan itong produkto na successful na po. Honor and privilege to be discussing to you this very innovative product na talaga namang thriving, consistently thriving sa isang napaka-competitive na market, sa isang napaka-competitive na food supplement industry. But before we begin, kilalanin nating maigi sino nga ba yung factory behind this revolutionary product. Let's watch this. Top LC is a leading international OEM/ODM company with an extensive industry experience, dynamic product movement sold in countries all over the world, 14 years of production history in the biomedical industry. We can find the most effective raw materials according to research and understand the market demand through market analysis to provide the best products. The factory has passed 5 strict audits such as ISO 2200, HACCP, GMP, PICS, and Halal. The Top LC is your best choice. Actually, we have a factory po in Taiwan. It has been up and running for 30 years. Siyempre, over a span of 4 years, more and more people have come out para mag-testify, para ibahagi or i-share yung naranasan nila and how has Sinner Greens help improve their lives. So, ayan. Ang sabi niya, 470 daw ang sugar niya. Puputulin na sana. Pinainom ko po nitong Sinner Greens. Nung panahong yan, nagsisimula pa lang ako eh. Gusto ko pang mapatunayan to kung okay ba o magaling. Kumbaga, inumin mo muna. Kung malason ka, di ikaw, hindi ako. Joke lang. Pinainom ko ho yan, umaga, tanghali, gabi. Isang sachet sa umaga, isang sachet sa tanghali, isang sachet sa gabi. After 3 weeks po, ito na yan. Madami hong magaling. Lahat ho ng herbal magaling. Wala hong masamang herbal. Nasa Bible yan eh. Nasa Bible yan. Herbal talaga ang gamot ng tao. Simula pa nung unang panahon, wala pang ospital. Kaya lang, ang problema dun sa iba, papakitaan ka, ito, gumaling. May tarpaulin pa. Pag tinanong mo, nasaan yang gumaling? Hindi ko alam. Nakita ko lang sa Facebook, kinopya ko. Ang pinagkaiba ko ho, lahat ho ng makikita nyo dito, ako ho ang nagpainom. Bakit? Ayan ho ang Facebook niya, oh. Kumpare ko po yan. Oh. Ito po, Elizabeth Austria. May goiter po to. Ang laki. Mahigit 4 years na po yung pinapalaki. Hindi ko alam kung aanhin niya. Pinainom ko ho yan ito. Umaga, tanghali, gabi. Wala pang 1 buwan, ito na po siya. Hindi po na-operahan yan. Kaya ko ho ito nakilala dahil nitong Mercedes. Itong Mercedes, idadialysis na dapat ang sister. Panas na panas mula dito hanggang dito. For dialysis na po. Pinainom ho namin ang ate ng Mercedes. 1 box lang nito. Umihi ng madumi. Lumiit yung pamamanas na wala. Tapos ito na nga yung auntie niya. Ito po sumunod. Psoriasis po yan. Nagtitinda po ito ng saging dito sa first floor ng Victory Mall. 1 week ko pong pinainom. Pero alam nyo ba, almost 4 months na po ang sugat niya mula ulo hanggang talampakan. Pero pulang-pula ho yan dati, parang tosino. Pinainom ko po yan, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. After 5 days challenge, ayan na po siya. Katabi ko na sa Victory Mall. Ito po ang Facebook niya, just in case gusto nyong interviewin, lahat ng friends niya, lahat ng kapitbahay niya, alam ko din po ang bahay sa Bungkalot lamang. Okay? May mas matindi dyan. Parang binuhusan ng mantika.
Piniinom ho nito, 5 days challenge. Umaga, tanghali, gabi. Eto na ho. After 1 month po, wala nang likod. Hindi, wala nang peklat. Oh. Eto po, nanghihingi ho yung anak niya ng donation sa Victory Mall sa 2nd floor. Pauoperahan ng nanay, nakakalula po yung presyo. Yan ho ang quotation ng Philippine Heart Center. Sabi ko, pare, wala akong perang ganyang kalaki. So, ang ginawa ko sa kanya, pare, bumili ka na lang nito. 2 box. Pag walang nagbago within 5 days, 2 weeks, basta wala ka nakitang healing reaction, walang pagbabago, balik ang pera mo. Ganun naman kasi ako lagi lumaban. Basta usapan, huwag ka naman kumain ng bawal. Diga? Pagka kumain ng bawal yun, halata mo naman eh. So, eto na siya after 2 box. Pinapalakpakan ho yan. Ayan ho yung anak niya, oh. Nahingi ng donasyon. Kinuha kong Facebook, tinawagan ko. Ayan, video call kami ng mother niya. Yan ho, Junjun Habuen Debio. Ang pangalan ng ina. Ako si Enday. Enday ho ang pangalan daw niya. Ewan ko kung Inday o Enday. Basta sabi niya Enday. Okay. Ito po sumunod. Ito po'y tiga rito lang sa pastry ng PhilInvest, yung tindahan ng karne diyan sa harap ng Walter. Mga 200 meters lang po dito ang bahay niyan. Pwede nating bisitahin. Yan ho'y 2 years ng stroke. Hindi nagagalaw ang kalahati. Piniinom ko 2 box. Naglalakad na. Ito po si Nestor, oh. Si Nestor yan, oh. Yung isang nagkakamera, si Ryan Olan. Yung isa kong kasama, si Russell Olan. Hindi ako lumalakad ng ako lang mag-isa. Marami akong testigong isinasama. Kasama ko rin ho dito si Deo. Ayan ho, oh, nagsasalita na ho yan ngayon. Madaldal na siya. Ito po yung Facebook ng asawa. Ayan, si Ate Grace. Nagpapaayos lang to ng laptop dun sa tindahan ko kasi mabagal. Sabi ko, Ate Grace, bigyan mo naman ako ng may sakit, painumin ko nito. Tingnan natin kung totoong magaling. So, siya yan, ha? 1 week. Ito matindi. Nana. Gusto nang putulin diyan sa Reyes. Madami na hong nainom na gamot yan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung actual video. May video ko niyan. After 3 days po uminom, 6 months nang ganan yan. 6 months na yung ganyan. Pinainom ko po nito, isang sachet sa umaga, isang sachet sa tanghali, isang sachet sa gabi. After 3 days po, iyan na. After 10 days po, ito na. Ito po ang Facebook niya at may video dun sa laptop ko, magkatabi kami. Mamaya, ipe-play ko po pagkatapos ko. Ayan na po si Mike. Ito, stroke, 7 years. Hindi nagalaw tong left side. Yan ang Facebook niya, Eli Malata. Anak ng manghihilot, tiga dito lang po sa San Roque, Santo Tomas, Batangas. Doña Pidela Subdivision. Pagpasok mo, kumaliwa ka agad, may tindahan. Yun ang bahay nila, katabi. Tapos kapitbahay po nito, si Eli, si Medardo Gahita, driver to ng van sa FPIP, nung mga empleyado. Driver siya. Ito po, may prostate. Kahit saan inaabutan siya ng pag-ihi. Hindi niya kayang pigilan, may prostate eh. Nung mapainom ko po nito, 2 weeks lang normal na. Pati yung brother niya, na kalahati ng buong katawan, hindi nakakaramdam manhid, nagnormal. Yan ho mga Facebook, pwede nating interviewin sa mga bahay, pati mga pamilya. Ito po matindi. May breast cancer po to. Tiga dito lang sa likod ng City Mart Tanawan. Doon po sa Riles. Yung may mga poste ng Batelec ba yun? 8 months kini-chemotherapy, May 17 ipinose, May 17, 2022. Tandaan niyo po ha, May 17, 2022, nakapost po yan. Pinainom ko po nito, pinuntahan ko. June 13, 2022, nakasalubong ko, iyan na siya. Yung nanay niya, wala na rin pong goiter. Goiter na malambot ha, hindi yung goiter na sobrang tigas, yung malambot po, nawala, malaki dati yan. Sinama ko silang mag-ina dito sa office. Disclaimer lang po, bakit yung iba uminom niyan, may tumor, hindi gumaling? Bakit may iba uminom niyan, cancer, hindi gumaling?
hindi ho sinunod yung usapan. Ang usapan, kung mahal mo ang buhay mo, gusto mong mabuhay ng matagal, sundin mo yung sinasabi ng doktor. Huwag kang kumain ng matamis. Huwag kang kumain ng ice cream. Lalo mong pinapalaki yung cancer mo. Tapos yung iba, ay okay na ako, magandang pakiramdam ko. Tama na, wala na akong budget. Hindi ko na ho kasalanan yun. Ay kumirot, ang sakit. Siyempre, dinudurog yung cancer mo. Oo. Pag kumirot, ibig sabihin, dinudurog. Ang istorya po ng babaeng to, kumirot yan. Tapos may lumabas, parang sipon, parang nana, parang tagihawat. May lumabas po sa ano niya. Pero at least, cancer-free ka. Ay yung iba, ay ayaw ko nakirot. Ang ginawa, nagpa-hospital na lang, tinura ka ng chemical, tsaka morphine, manhid na manhid, nanghina ng nanghina. After 7 months, 8 months, nakita mo, wala na. Wala naman talaga nakakasurvive halos sa ganun. Unless magaganto ka para malakas yung katawan mo. Kayanin yung chemo. Madami hong humihinto sa pag-inom dahil gastos lang daw. Pero after mga 9 months, makikita mo na ka po sa Facebook, nangungutang daan-daang libong kailangan. Samantalang ito, magkano lang po ito? 1-2 lang po ito. 1-2 lang siya. May discount pa, maya paliwanag ko sa inyo. At makakalibre ka pa niyan. Tuturo ko sa inyo mamaya paano makalibre. Ito na siya, oh. Tigarito lang po yan. Pwede nating lakarin ang bahay niyan. Ang lapit-lapit ho ng bahay niyan. Sa harap naman po, for dialysis. 5 months na po siyang hindi nakakakain. Gatas-gatas na lang. Bedridden na po siya. Ang payat na ng paa niya, pati kamay, lahat. Yan ho ang Facebook nilang mag-asawa. Tiga dito lang po yan sa harap naman ng City Mart. Yung may breast cancer sa likod ng City Mart, iyan ay sa harap naman. Dahil awa ng Diyos, nakinig sa amin, after 1 week, eto na, nakakakain na, nakakaihi na, hindi na dialysis, nakakadumi na. After 2 months, ayan na si Ka-Erning. Hindi po matigas ang ulo niyan. Usapan namin, tuloy-tuloy mo, kung mahal mo ang buhay mo, tuloy-tuloy mo ang pag-inom. After 1 year po, iyan na siya. 1 year. 2 months, payat na payat, 1 year, ang lalaki na ng binti. Oh. Ayan si Nestor, hindi ho ako pwede magsinungaling, itong kasama ko eh. May testigo ako. Ayan ho. Nakakapagtrabaho na ho ngayon yan. Malinaw na rin ngayon ang mata niyan. Di ba nakakapagsuot na raw siya ng karayom? Sinulit sa karayom, no? Yan si Ka Ernesto Lana. Erning Lana ang Facebook. Sa lahat ho nang nakikita niyong magaling mag-present ng product, may nakita na ho kayong ibinigay sa inyong pangalan at address ng pasyente. Sige nga. Marami na akong na-attendan at nasalihan ganito. Kasi nga naghahanap ako ng herbal para gumaling nga yung lagi masakit na sikmura ako at dibdib. Wala ako nakitang may pangalan eh. Meron may pangalan, malay ko kung totoo, walang Facebook. Di mo matawagan. Oh. Ito po sumunod. Likod ng Jollibee, may kidney stone po yan. Uminom yan, 2 sachet yung asawa niya, umaga, tanghali, gabi, pag-ihi, kinabukasan, may lumabas na asin. Ayan ho ang Facebook niya. Nagtitinda lang ho yan dyan ng mga kakanin ba sa likod ng Jollibee Tanawan. Likod ng Greenwich. Ito ho, hindi magalaw ang mga daliri. Pinainom ko lang ho to 1 sachet. Pati yung tuhod niya hindi maigalaw. Ang dami ho nitong herbal sa bahay, parang altar. Sabi ko, ate, anong pangalan mo? Bing. Oh, ate Bing. Oh, inom ka. Bukas balitaan mo ko kung may epekto o wala. Kinabukasan, sabi, magdala ka. Nag-chat sa akin, nagulat ako, sino ba tong Rita? Sabi ko, si Ate Bing pala. Bakit ang layo ng pangalan sa Facebook? Oh, yan oh. Nagagalaw na. Hindi na tinuturukan every week. Ang dami ho niyang herbal sa bahay. Para kayong nasa kulto pag narating niyo ang bahay niyan. Ito po may katarata. Yang kanang mata niya dati, puting-puti lang. Wala kang makikitang itim dyan. Hindi siya nakakakita, lagi nahihilo. Lagi na lang kinakayod yung mata niya. Kada ilang buwan, may puti na naman. May asma rin simula pagkadalaga. Ayan ho ang Facebook. Ang bahay po nito, di ba tulay ng San Roque, Santo Tomas, Batangas? Di ba Tanawan Water District?
Dito merong maliit na sari-sari store. Yun ho ang bahay niya. 5 days po uminom yan, hindi na hinihika. Kagaya nung nasa Facebook ko nung isang araw, bagong post ko lang, Tigalipa, Lumbang Lipa. Hindi ko malilimutan. Ang pangalan niya ay Leonis. Basta ang tindahan niya, Leonis Lomi House. Kaisa-isang Lomi House doon sa Lumbang Lipa. Ganyan din ho ang kaso. Laging hinihika, lalo't mainit. 5 days lang uminom umaga-gabi. Hindi na ho sinusumpong yun. Ito po, wala ang katarata, wala ang asma. Ganun ho kagaling yung Sinner Greens. 5 days challenge. 5 days challenge. Inuulit ko pa ulit-ulit. 5 days challenge. Pag walang reaksyon sa'yo, alien ka. Pinakamalas mo na pag nag-10 days eh. Sino ho sa inyo dito ang merong rayuma? Mamaya, maintindihan natin. Bibigyan ko ho kayong lahat mamaya ng samples. Inumin nyo siya agad. Pakiramdaman nyo kung may nagbago agad within 1 hour, 2 hours. Kung meron sa inyong mataas ang BP, magpa-BP po kayo. And then, wag muna kayong kumain. Magpa-BP kayo, and then magpa-check po kayo, uminom kayo nito. After 30 minutes, magpa-BP uli kayo. 30 minutes. Ito po matindi. Ito, normal na sa amin. May tumor yan. 33 doktor ang tumingin. Alam nyo tong uniform na to kung saan? Asian Hospital po yan. Mamahaling hospital yan. 4.5 years na po yung hindi makalakad. May tumor sa loob ng spinal. Nagkatabi lang kami niyan sa LBC. Ito siya, ito ako. Hawak ko to. Ang sabi agad niya sa akin, herbal na naman. Magaling gayan. Sabi ko, uho. Kala ko nagbibiro kasi masungit. Yung pala, masakit na ang ganito niya. Yung ba namang 5 years ka halos may tumor sa gulugod? Ngayon, sabi niya, ito na lang ang kwento niya ngayon. After 2 days, inabutan ko yan. Oh, inamin mo to. Pag hindi mo nagustuhan, wag mo kong kontakin. Picturean mo na lang ang Facebook ko. Yun ho ang totoong nangyari. Kaya ko naman ho, hindi pinabayaran, mukhang manununtok. Yun ho ang totoo. Di ba nung bago si Kuya Sammy dito, no? Kung ganyan ang mukha niya talaga dati, di ba? Ngayon, iba na. After 2 days ko siyang nabigyan, nag-chat, bro, eto na ako ngayon. 2 days. 2 days so yan. Nandito siya kanina, bumibili eh. Sumali yung kapatid niya eh. 2 days. Eh, 5 years na siyang naghahanap. Ang dami hong herbal sa bakuran yan. Ang daming sasakyan, oh. Alam nga naman yan, eh, bayaran ko ng 200,000 para magsinungaling. Ay, 200. Diyos ko po. Sa totoo lang, magkano lang to? 1 to isang box. Nagpa-opera halos 3 million eh. Bumalik lang yung tumor eh. Ganong kamura ng kapalit? Sabi niya lang sa akin ngayon, mabait ang Panginoon. Kasi sa Walter Mart lang ako nagpapa-LBC. Nung araw na yon, traffic lang, napilitan akong kumanan sa Victory Mall. Nagkatabi pa tayong dalawa. Oh, di Panginoon ang gumawa ng paraan. Hindi ako magaling, hindi ito magaling. Yung nasa taas ang magaling. Hindi ka? Sa totoo lang, hindi ko naman kilala yan eh. Hindi ko kilala yan. At saka nakakatakot ang mukha niyan dati, no? Ngayon talaga maaliwalas na yan. Pero dati mukha niya parang ganyan yan dati. Ayan siya oh. Nag-testimony siya dito sa harap ng Faith. Mahigit 1,500 ang attendees. O siya yan oh. Walang tungkod. 45 minutes nagsalita sa harap. Tandaan niyo. Kung hindi pa namin sinesa niya sandiga. Eh samantalang dati daw 2 minutes lang daw siyang nakatayo. Nakaganyan na sa harap na. Oh, 45, sobrang tuwa ni Kuya Sammy, ang tagal nagsalita. Lahat kumakaway ng ganun, tama na. Ayan ho ang Facebook niya. Ayan siya after 6 months. After 1 year, nandito siya araw-araw nakuha ng Sinner Greens. Pinapadeliver sa Cebu. Ito ho yung latest ko. Pinakilala ho sa akin to ni Pastor sa Alaminos, Laguna. 5 years na po itong kinikimo. 5 years. Mantakin nyo, 5 years ha. Doon na lumaki yung bata. Meron siyang leukemia. Kinikimotherapy siya at bone marrow transplant. 5 years. Pinainom ho namin to March 3, 2023.
March 3, 2023 ha. Tandaan nyo ha. Eto na siya ngayon oh. Oh. Babalik ko uli. 5 years, ganun ang buhay niya. Pabalik-balik, monthly sa ospital. 21 days daw yata. O, eto na ngayon, oh. Bakit kinaya niya yung 5 years na chemo? Siyempre, Cayetano ang sponsor eh. Oh, Cayetano ah. Pati si Bongo sponsor niya. Sabi ng doktor, okay na, hindi na natin kailangang i-chemo ang apo ninyo. Hindi na ho kailangan ng bone marrow transplant. Eto oh. Ito na yung bata, oh. Ito asawa ni pastor, oh. Ito yung lola niyan. Ito ako, oh. Magkakatabi kami dito, oh. Yan na yung bata. Hindi ko na ho isa-isahin. Sobrang dami. Sabi ko nga sa inyo, 500 halos to. Halos 500. Yung napagaling ng product. Oh, ngayon, nakita nyo maganda yung product. Gusto nyo, siyempre, makatulong sa tao. Pero bago kayo makatulong sa ibang tao, kailangan nyo rin ng salapi. Wala naman tayong, hindi naman tayo pwedeng humingi sa Mercury Drug ng gamot eh. Anong itutulong natin kung wala tayong pera? So hindi